What's up mga ka-specialist? Nandirito na naman tayo sa panibago nating video na kung saan ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagawin ang ating iPhone 13 Pro Max na no power. At syempre kapag mga ganitong no power, napakaraming pwedeng maging dahilan kung bakit nga ba nawawalan ng power ang ating iPhone. At syempre sa oras na ito at sa bidyong ito, ipapakita ko sa inyo kung paano natin bibigyan ng pinakamainam at pinaka-epektibong solusyon ng ating iPhone 13 Pro Max na ito. At syempre bago natin umpisahan ang kapanapanabik na eksena sa ating video, nais ko lamang ipaalam sa bawat isa sa atin na ang tanggap nating unit ngayon ay fresh motherboard or fresh unit. Yeah, makikita natin sa video ito na unang bukas pa lamang ang iPhone 13 Pro Max na ito. Napakakinis, napakalinis at walang senyales na nabuksan na ito dati. At syempre, bago natin magawa ang dapat natin gawin, kailangan natin tanggalin ang mga dapat natin tanggalin nang sa ganoon maisagawa natin ang ating misyon. At pagkatapos nito, syempre ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi nagbubukas ang iPhone 13 Pro Max na ito. At sa parte pong ito, ito ang pinakauna nating hakbang nang sa ganoon magawa natin ang ating unit na ito. Sa pagkakataong yan, makikita nyo na pinower on natin na nakarekta sa ating power supply. Ang ating input na 4.2 volts ay nag-decrease ng 1.20 volts lamang po. At nangangahulugan lamang yan na ang ating motherboard ay talaga pong may sira, kaya hindi po ito nagbubukas. At sa pagkakataong ito, syempre, ilalabas na natin ang ating motherboard nang sa ganun maumpisahan na natin ang ating misyon. Syempre, bago natin umpisahan yon, kailangan natin ipakita sa inyo na ang ating pong motherboard ay wala pa pong senyales na ito'y may previous repair na. Napakakinis at napaka-fresh po ng ating motherboard. At dahil nga ganito ang kondisyon ng ating motherboard, hindi tayo mahihirapan kung ano ang dapat natin gawin sa ating pong unit. Pero bago natin umpisahan yon, gagawin muna natin ang ating favorite gawin sa bawat unit ng ating pong ginagawa. Kailangan natin tanggalin lahat ng mga dapat natin tanggalin, lalong-lalo na po ang mga rubber dust protection na yan at lahat po ng mga masusunog kapag tayo po ay nag-isolate ng kahit anong part sa ating pong motherboard. Isa lamang ito sa napaka-importante nating gagawin nang sa ganun maibigay natin ng pinaka-mainam nating serbisyo para sa unit pong ito. At syempre matapos kong natanggalin lahat ng mga aking tatanggalin, eto na po lahat sila. Ilalagay po natin sila dyan at atin na pong uumpisahan ang ating pinakamainam at epektibong solusyon para maisagawa natin ang katagumpayan ng ating pong misyon. At sa pagkakataong ito, binuhusan ko na po ng ating tubig ng buhay upang malaman natin kung saan nga ba nagmumula at nagtatago ang ating pong hinahanap. At syempre makikita nyo sa parting ito na patuloy kong sinasaliksik at hinahanap kung saan nga ba nagmumula ang problema ng ating motherboard. At sa pagkakataon pong ito, habang ako po ay naghahagilap, napansin ko po sa parte pong ito, kapag tayo po ay nag-i-inject ng voltahe, ito pong part na ito ay may kakaibang nagaganap. At dahil dito, patuloy ko pa rin pong binubuhusan ng tubig ng buhay ang parting ito nang sa ganon masigurado natin na dito nga ba nagmumula ang problema na ating pong hinahanap. At syempre kung napanood nyo na ang ating previous video patungkol sa mga ganitong issue, hindi na bago sa inyo ang mga ganitong eksena. Pero alam nyo ba mga ka-specialist, hindi porket nagawa natin sa ating previous video ay pwede na rin nating magawa dito sa ating current video na ginagawa ngayon. Dahil hindi po lahat ng mga unit na may same issue ay meron din pong same solution. At ito po ang gusto ko pong maipaunawa sa inyo sa oras pong ito. At para po sa kaalaman ng mga bago nating manonood, ang ating pong previous video ay fully shorted din ang motherboard. At sa part pong ito mga ka-specialist, makikita nyo na meron tayong in-isolate na part sa ating pong motherboard. At syempre kaya ko po yan inalis upang sa ganun maisagawa ko po ang pinakamainam nating proseso upang sa ganun matagpuan po natin ang ating pong hinahanap. Kung mapapansin nyo po sa parte pong ito, matapos ko pong tanggalin ang IC po na yun, tayo po ay nag-i-inject ngayon ng voltahe. At sa banda pong baba, mapapansin nyo na meron pong umiinit every time na mag-i-inject po tayo ng voltahe. Nangangahulugan lamang po ito mga ka-specialist na unti-unti na pong nagkakaroon ng linaw ang ating pong mga ginagawa. At matapos kong ang makumpirma ang dapat kong kumpirmahin, dali-dali ko pong tatanggalin ng parts na ito upang nang sa ganon malaman ko po kung dito nga po ba talaga nagmumula ang problema na ating pong hinahanap. At sa parte pong ito, natanggal ko na po ang parts na yon at nang akin po itong tines, wala na po ang ating shorted. At syempre sa
sa pagkakataong ito mga ka-specialist, nais ko pong ipaliwanag sa inyo at maipaunawa sa inyo sa pinakamadaling paraan na ang ating pong previous video ay nasolusyonan po natin sa pamamagitan po ng pag-separate natin ng logic board. Pero sa video pong ito, hindi na po natin kinakailangan i-separate ang ating pong logic board at ang ating signal board para magawa natin siya dahil sa ating pong unang pagsusuri at unang pagsasaliksik, nagpakita naman po kaagad ang problema na pinagmumulan nito. Kaya hindi na po tayo nahirapan sa parte pong ito. Kaya mga ka-specialist, ito po ay nangangahulugan na hindi po lahat ng may parehong problema ay meron din pong parehong solusyon. At syempre, konting kaalaman para po sa ating mga manonood, alam niyo po ba na ang ating pong tinanggal na IC ay tinatawag po nating boost IC? Ang boost IC po ay isa po sa pinaka-importanting parte ng ating pong motherboard. Alam niyo po ba mga ka-specialist na ang ating pong boost IC ay nagsisilbing voltage regulator to meet the requirements of the specific parts such as display backlight or cameras. Dahil ang mga parte pong ito ay hindi lamang po nangangailangan ng 4.2 volts upang mag-operate ng maayos para maibigay ang pinakamagandang operasyon sa bawat isa po sa atin. Or basically, when we put it into analogy, ang ating pong boost IC ay magsisilbing turbo ng isang sasakyan upang nang sa ganoon, ang ating pong sasakyan ay tumakbo ng mabilis ng higit po sa ating pong inaasahan. At sana po mga ka-specialist, inyo po itong naunawaan. At syempre, sa haba-haba po ng ating pong usapan, ito na po ang tama pong pagkakataon upang malaman natin kung ang ating nga po bang pinagtrabahuan ay nagkaroon na po ng magandang resulta. At makikita nyo po ng aking pong pinindot ang ating power supply, hindi na po nag-decrease ang ating pong 4.2 voltage na input. Nangangahulugan lamang po yan na ang ating pong shorted ay tuluyan na pong nawala. At ano pa po ang ating gagawin? Siyempre, hindi na po natin patatagalin. Ilalabas na po natin ang ating pong LCD nang sa ganon, maumpisahan na po natin ang pagpa-power on ng ating pong unit. At makikita nyo sa parte pong ito, nag-Apple logo na po ang ating unit. Ito po ay nagbibigay ng kaligayahan sa bawat technician na katulad ko sapagkat wala po kaming ibang hangad sa bawat unit na aming pong ginagawa ay maibigay po namin ang nararapat at pinakamainam na solusyon sa bawat unit nyo. At syempre, bago matapos ang ating video na ito, nais ko lamang pong ipaabot sa ating pinakamamahal na kliyente ang ating pong buong pasasalamat. Maraming salamat po sa inyo, madam, dahil isa po si SCJ sa napagkatiwalaan mo para magbigyan po namin ng mainam na solusyon ang problema ng unit mo. At syempre, hindi po dito natatapos ang ating pong istorya. Matapos po ang napakahaba nating pagsasaliksik, nais ko lamang po ipakita sa inyo na ang ating pong misyon ay nagkaroon na naman po ng katagumpayan. At syempre, hindi pa po dito natatapos ang ating pong istorya. Sa pagkakataon pong ito, makikita nyo po na inilalabas ko na po ang mga bagay na tinanggal natin kanina bago nating umpisahan gawin ang motherboard ng ating pong kliyente. At sa part na yan, makikita nyo na isa-isa ko na pong hinahanda ang mga bagay na dapat nating ibalik sa ating pong motherboard sapagkat ito po ang pinaka-importante nating gagawin. Isa po akong meticulosong technician kaya kung paano ko po tinanggal ang mga bagay na yan, ganun ko rin po ibabalik. So, you already know what to do and who to look for. And it was none other than... Sa bawat basag na screen, may kwento kang dala. Bawat bitak at lamat, may pangarap na nakataya. Huwag kang matakot, nandito kami palagi. SCJ Repair Shop, pag-asang laging naghihintay sa'yo lagi. iPhone man o Android, kaya naming buhayin. LCD, battery, cameras, handa naming ayusin. Kahit total wreck, di ka namin iiwan. Ibabalik namin ang
gumagana. Hahanapan namin ng paraan, hindi ka mawawalan ng pag-asa. Client first forever, yan ang